Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwento pong ibabahagi ko ay naganap taong 1996. Bata pa lang po kami ni Kuya Joval nang mapunta kami sa poder ng isang gurong kumakalaban sa masasamang elemento ng layunin ay panatilihin ang katahimikan sa isla ng Santor. Dahil po sa kakayahan namin ay dinala po kami ng mga magulang namin sa lugar na yon. Magmula po noon ay hindi na sila bumalik para kunin kami. Huli na po nang malaman naming ibinenta nila kami kay Lolo Isaac. Ngunit hindi po kami tinuruan ng matanda na magtanim ng sama ng loob sa kanila. Hanggang sa unti-unti na lamang po naming natanggap na si Lolo Isaac na ang bago naming pamilya. Ngunit hindi po kagaya ng mga ordinaryong tao ang naging buhay namin ni Kuya Joval sa kanya. Dahil araw-araw po kaming nagsasanay sa paghawak ng mga sandata at pagpapalakas ng aming kapangyarihan gamit ang suot naming mutya. Isang araw ay binigyan niya po kami ng misyon, ang iligtas ang tribo ng Alfonso mula sa kamay ng ganid na commander ng aswang na si Sukmad. Kung paano po nagsimula ang nakakakilabot naming karanasan, hayaan niyo pong ilahad ko sa inyo ng dahan-dahan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Sambag. At ito ang aking kwento. Bakit kaya ang higpit sa akin ni Lolo Isaac? Samantalang ayos lang sa kanya kapag kayo nagkakamali. Bawasan mo kasi ang pagiging makulit mo at yung padalos-dalos ang desisyon. Tama si Jubal, Sambag. Puro ka kasi reklamo eh. Ang layo ng pinag-uusapan natin. Isisingit mo yung pagtatampo mo kay Lolo Isaac. Pambihira ka, oo. Bakit? Totoo naman, di ba? Ganun naman talaga ang guro, Sambag. Tsaka, marami pa tayong dapat na matutunan sa kanya. Basta, palagi na siyang galit sa akin. Para bang wala na akong ginawang tama eh. Normal lang naman na mapagalitan ka dahil nagkamali ka. Pasensya ka na rin pala kanina kung napagalitan ka ni Lolo Isaac dahil isinumbong kita. Sus, ganyan ka naman talaga, Kuya Jubal eh. Imbis na pagtakpan mo ako, ipinapahamak mo pa ako. Para bang masaya ka pa dahil pinagalitan ako. Parang sinisisi mo pa si Jubal dahil isinumbong ka niya. Mali naman talaga ang ginawa mo eh dahil nagsisinungaling ka. Sabi mo, nagsibak ka ng kahoy. Pero ang totoo, natulog ka at hinayaan mo kami magtrabaho. Malay ko bang bahagi pa rin pala yun ang pagsasanay natin. Tanggapin mo na lang kasi na mali ka. Bakit umaasta ka pa na para bang ikaw ang api? Hindi ako umaastang parang api Dahil yung talagang ipinararamdam nyo sa akin eh. Nakakainis kayo. Alam nyo ba yon? Dahil sa karamdaman ko, inis na bumangon sa higaan namin si Omar. At pinagalitan niya ako na para bang siya ang kapatid ko. Kaibigan lang naman siya ni Kuya Joval at ampon din ni Lolo Isaac. Magmula nang mapunta kami ni Kuya Joval sa poder ng matanda, wala nang katapusang pag-iensayo ang ginagawa namin na para bang may pinaghahandaan kaming gera. Sa bawat pagsasanay rin namin, ako lang ang palaging napapagalitan. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang boses ni Omar at binato pa niya ako ng unan. Tumama yun sa ulo ko, kaya napilitan na rin akong bumangon. Gumanti ako sa kanya ng bato ng unan na tumama naman sa mukha niya. Nasa gitna namin nun si Kuya Jubal, kaya siya ang umawat sa amin. Ano ba? Tumigil na nga kayong dalawa? Huwag mo akong harakan, Jubal! Nag-aaway na naman kayo eh. Pagagalitan na naman tayo nito eh.
Hoy, ikaw sambag ah! Puro ka reklamo! Kung di mo na kaya, di umayaw ka na! Bakit ba ako na lang palagi nakikita mo? Ang ingay niyo naman. Pwede ba tumigil na kayo? Kasi tong si Omar, kuya palagi na lang akong pinagsasabihan. Dinaig ka pa na tunay kong kuya. Ano ba gusto mo mangyari, sambag ah? Tumigil na nga kayong dalawa, Omar, Sambag. 8:00 na ng gabi Mahiya naman kayo kay Lolo Isaac. Kapag narinig niya kayo, tsak, magagalit na naman sa atin yun. Palagi kaming nag-aaway ni Omar. Reklamador daw ako. Siya naman, mayabang, hindi rin nagpapatalo, basta masakit siyang magsalita. Kaya ng gabing yon, nagpantig na rin ang tenga ko. Naubos na talaga ang pasensya ko at nagsuntukan kami sa loob ng silid namin. Puro ka arte. Palagi kang umiiyak. Hindi ka na nakakatuwa. Bakit? Alam mo ba kung ano nararamdaman ko? Tumigil na kayo, sabi. Ano ba? Alisin niyo ang mga kamay niyo sa isa't isa. Magkakasakitan na kayo niyan Ano? Lalaban ka pa ha? Hindi kita uurungan, Omar. Aray! Ang tenga ko! Lintik na! Ang sakit na! Aray! Bakit mo ba ako kinalmot sa leg? Bayawa ka ba? Tumigil na nga kayo. Ano ba, Omar? Tumigil ka na. Sambag, tumigil ka na. Gusto niyo bang gamitan ko pa kayo ng mutya ng kabibing dagat, ha? Natigilan kaming dalawa ni Omar at napatingin sa gawi ni Kuya Joval. Kung mutya ang pag-uusapan, si Kuya Joval ang nagtataglay ng pinakamalakas na mutya na may malakidlat na epekto. Ang tawag doon ay mutya ng kabibing dagat na nagpapatibay sa orasyon na natutunan niya kay Lolo Isaac. Kaya kapag ginamitan niya kami ng mutya, tiyak na masusunog ang katawan namin. Hawak din niya ang buntot ng pagi na kapag tumama sa katawan ng aswang ay mag-iiwan yun ng malalim na sugat at hindi maghihilom. Si Omar naman ay taglay ang mutya ng pinagsamang apoy at lupa. Ang kakayahan nito ay gamiting sandata ang lahat ng mga prutas at gulay na may buto. Nasa kanya naman ang sulpak na gawa sa pinakamatigas na kawayan na halos kasing bilog ng hintuturong daliri ng tao. Nagiging malabalan ng baril ang epekto nun kapag tumama yun sa katawan ng kalaban. Ako naman, taglay ang mutya ng batong buhay. Gamit ang tenedor ko, sa oras na tamaan ko ng bala na bato ang katawan ng kalaban, tutubuan siya ng mga halamang namumulaklak sa loob ng kanyang katawan hanggang sa mamatay siya. Kakaiba ko sa kanila dahil yun lang talaga ang kapangyarihan ko. Ano ba? Titigil ba kayo o isusumbong ko kayo kay Lolo Isaac? Mamili kayo. Kasi naman tong kapatid mo palagi na lang nagre-reklamo. Natuturete na talaga ako sa kanya. Ang ingay niya. Ikaw ang matanda, Omar. Ikaw na magpasensya. Ewan ko sa'yo. Sige, magkampihan kayo. Total, kayo naman na magkapatid Hindi ang pagiging magkadugo ang pinag-uusapan natin dito. Kundi paanong umunawa ang mas matanda sa mas nakababata sa kanya. O ano? Di napagalitan ka. Tumigil ka na nga, Sambag. Parang kuya mo na rin si Omar. Kaya irespeto mo siya na parang ako. Kahit na kailan, hindi ko siya ituturing na kapatid, kuya. Masamang ugali niyan Magkasabukan muna kami bago niya makuha ang respeto ko. Heto ang nararapat sa kanya. Aray! Tinamaan ako ng kunan sa mukha. Away ba talaga ang hanap mo, ha? Nang gabing yun, habang inaawat kami ni Kuya Jubal, kumunog at gumuhit ang kidlat sa langit. Kaya natigilan kaming tatlo at lumabas kami ng silid. Nagpunta kami sa balkonahe at sumilip kami sa bintana. Pamilyar kasi sa amin ang ganong sitwasyon. Sa tuwing nangyayari yun, may dumadating na bisita si Lolo Isaac at hindi nga kami nagkamali. Nakita namin siya. Kausap niya ang isang batang lalaki. Seryoso ang kanilang muka na para bang may hatid itong masamang balita.
Marami ba ang nasaktan sa kanila? Sinagot ng batang lalaki ang tanong ni Lolo Isaac sa pamamagitan ng senyas. Hindi pa namin alam noon na malapit na pala magbago ang buhay namin dahil sa balitang dala ng mensahero. Tapos may ibinigay ito kay Lolo Isaac, isang papel, at binasa nito ang laman ng sulat. Nagkatinginan kaming tatlo at bumakas sa mukha namin ang pag-aalala. Bakit kaya bigla ako kinabahan? Ibig sabihin nun, panganib ang hinatid na balita ng batang yun. Hala, Kuya Jubal, naging paniki yung mensahero ni Lolo Isaac. Tignan nyo, oh. Paano nangyari yun? Diyos ko, hindi maaari. Nakakita tayo ng kababalaghan sa kausap ni Lolo Isaac. Ano kayang klaseng nilalang yun? Baka aswang siya, kuya. Ikaw, Omar, alam mo ba kung sino talaga si Lolo Isaac? Bakit may kausap siyang ganong klaseng nilalang? Aba malay ko. Nung dumating ako rito, ganyan na siya. Masyadong malihim. Kuya, binabasa pa rin ni Lolo Isaac ang laman ng sulat. Para bang baliwala sa kanya ang pagbabagong anyo ng batang yun. Baliwala dahil sanay na siyang makakita ng ganong klaseng nilalang. Nang biglang kumidlat at tinamaan ng liwanag ang bintanang pinagtataguan namin, mabilis kaming nagtago dahil saktong napatingin doon si Lolo Isaac. Hanggat maaari, ayaw naming malaman ito na nakita namin ang kausap niyang batang lalaki na nagpalit ng anyo bilang isang paniki. Dahil naramdaman ng matanda na naroroon kami, lumapit ito, mabuti na lang, at agad kaming bumalik sa higaan at nagkunwaring natutulog. Pero sinilip kami ni Lolo Isaac at para bang alam niya na nakita namin silang nag-uusap dahil nagsalita ito ng malakas. Kung kayo ay makikialam sa mga bagay na wala kayong pakila, masunog ang mga mata ninyo at kayo habang buhay. Dahil natakot kami sa boses ni Lolo Isaac, itindigan namin kunwari namin natutulog. Pero dahil sa antok na kami, tuluyan. Si Lolo Isaac, isang guro, isang simpleng tao, mabait, palabiro at matulungin. Pero pambihira ang taglay niyang talino. Pambihira rin ang kakayahan niyang espiritual at pisikal. Kaya talagang takot na takot kami sa kanya kapag nagagalit siya. Kinabukas, habang nakaalpal kami sa labas ng tangke, talamig sang nakatayo sa ilalim ng puno, lahat kami ay nakikiramdam sa kilos ni Lolo Isaac. Nagkukunwari rin ang mata na wala itong alam sa ginawa namin kagabi. Ngunit si Omar, hindi siya nakatiis. Nagtanong siya sa matanda. Ano? Sino po bisita niyo kagabi? Aba, sambat. Sumasarap yata ang luto. Napakasarap ng sabaw na isda. Nagkatinginan kaming tatlo dahil halata naman na walang balak sagutin ni Lolo Isaac ang tanong ni Omar. Bawat tanong ay ibinabaling nito sa ibang bagay ang usapan. Pero nang bigla kaming tumangin, nagsalita na si Lolo Isaac. Siya nga pala, may lakad kayo. Pupunta kayo sa tribo ng Alfonso. Ho? Ano pong gagawin namin doon? Ililigtas nyo si Haring Sadako at patalsikin ninyo sa trono si Raveno. Ito ang una ninyong misyon. Lolo Isaac, sino po si Raveno? Siya ang commander ng mga aswang na sukmat. Isang rebelde na ang layunin takupin ang lahat ng tribo ng mga aswang. Kung ganun po, aswang po si Haring Sadako? Tama ka. Bakit po namin siya ililigtas? Aswang po siya, di ba? Aswang sila, pero mabait sila at mabuting nilalang. Sa katunayan, ako ang nagpoprotekta sa kanila. Kaya kailangan ko ang tulong ninyo. Dahil yun ang hiniling sa akin ng mensahero. Sa utos din ni Haring Sadako. Ibig po bang sabihin, ang balitang yan ay dinala ng batang lalaki kagabi?
Kaya siya naging paniki. Isa rin po siyang aswang. Oo, Jubal. Isa pa. Alagaan ang signal ito. Bawiin niyo ang tungkod ni Haring Sadako mula kay Raveno. Kailangan magawa yun bago mahanap ang mutya. Teka, sandali lang po, Lolo Isaac. Ano po bang klaseng mutya yun? Yun ang mutya ng sinaunang aswang. Ang sino mang magtataglay nun ay siyang ituturing na pinakamalakas na aswang sa buong isla. Lolo Isaac, paano po nawala ang mutya? Nang sinalakay ni Raveno ang tribo, nakatakas ng nangangalaga sa mutya ng sinaunang aswang. Kaya maging ang taong yon ay pinaghahanap na rin ni Raveno hanggat hindi niya nalalaman kung sino ang nangangalaga sa mutya. Pahihirapan niya si Haring Sadako at pilit na papaaminin. Ibig niyo po sabihin, makikipag-unahan kami kay Raveno? Sino po ba talaga ang una naming ililigtas? Si Haring Sadako po ba? O yung nangangalaga sa mutya? Si Haring Sadako ang una ninyong ililigtas dahil siyang nakakakilala sa taong nangangalaga sa mutya ng sinaunang aswang. Hindi maaaring mapunta kay Raveno ang mutya dahil nasa kanya na ang tungkod ni Haring Sadako. Kung hindi po mababawi ang tungkod at trono kay Raveno, ano po ang mangyayari sa tribo ng Alfonso? Nalaganap ang kasamaan. Mabubuhay ang masasamang elemento na nagtatago sa dilim. Marami ang mamamatay at mababalot ng kadiliman ang buong isla. Pati tayong mga ordinaryong tao, madadamay sa away ng angkan ng mga aswang. Kaya kailangan nating tumulong sa kanila. Bali, dalawa po ang misyon. Iligtas si Haring Sadako at protektahan ng taong nangangalaga sa mutya ng sinaunang aswang. Ganun na nga, Sambag. Po, handa kaming tuparin ng misyon, Lolo Isaac. Ikaw, Jubal, ang magiging pinuno ni Sambag at Omat. Dahil ikaw ang nagtataglay ng mutya ng kabibindagat. Para makita mo ang hindi nakikita ng ordinaryong tao, gamitin mo ang orasyong natutunan mo sa akin. Ikaw mismo ang gagabay sa mga kasama mo. Pambihira naman kayo, Lolo Isaac. Ako ang una niyong inampon, tapos si Jubal ang magiging pinuno namin. Bakit? May reklamo ka ba, Omar? Ang pagiging pinuno ay nakabatay sa kakayahan at sa pagiging mahinahon. Sa inyong dalawa ni Sambag, pareho kayong mainiti ng ulo. Kaya hindi nararapat sa inyo ang maging pinuno. May paborito po talaga kayo, Lolo Isaac. Aminin niyo na po. Omar, wala namang problema sa akin kahit hindi ako maging pinuno ninyo eh. Ang sinabi ko ang dapat na masunod. Paano kayo tutupad sa misyon kung magkokontrahan kayo? Tandaan nyo, hindi biro ang responsibilidad na haharapin ninyo sa paglalakbay. Kaya mag-iingat kayo at magkaisa kayong palagi. Pasensya na po kayo sa nasabi ko. Ikaw, Omar, ang nakakatanda sa kanila. Kaya ikaw ang dapat na magpasunod ng tama. Pero dapat alam mo rin na ang pinuno ang dapat na masunod sa ganitong mga usapin. Hindi po ba kayo sasama sa amin, Lolo Isaac? Kaya nyo na yan. Marami na kayong natutunan mula sa akin. Isipin nyo na ito ang unang misyon ninyo. Kaya dapat seryosohin ninyo. Yung lugar po ba na pupuntahan namin ay lugar po ng iba't ibang uri ng mga aswang? Kagaya ng madalas ninyong ikinikwento sa amin? Oo. Kaya ang lahat ng mga natutunan nyo sa akin ay gawin ninyong kapaki-pakinabang para iligtas ang sarili ninyong buhay. Kailan po kami pupunta sa tribo ng Alfonso, Lolo Isaac? Sa lalong madaling panahon, Jubal. Dalhin ninyo ang mga gamot para sa sugat. Dahil wala ko roon para gamutin kayo. Kayo lang din ang magtutulungan. Nang umagang yun, wala kaming kaalam-alam sa nangyayari sa tribo ng Alfonso. Pinahihirapan na pala ni Raveno si Haring Sadako at pilit na pinapaamin kung sino ang nangangalaga sa mutya ng sinaunang aswang. Hindi ka pa rin ba aamin? Sino ang may tangad sa mutya? Walang natanggap na tugon si Raveno mula kay Haring Sadako. Kaya
Ipinagbugbog niya ito sa kanyang mga alagad. Duguan ng muka at tadtad ng kalmot sa katawan si Haring Sadako nang tigilan ng mga ito. Bumagsak ito sa lupa at muling ipinasok sa kulungan. Mahal na Panginoon ng kadiliman, sakupin mo ng kapangyarihan mo ang kapaligiran. Iparamdam mo sa kanila na ako na ang hari mo dito sa ibabaw ng lupa. Itinaas nito ang tungkod ni Haring Sadako habang nakatingala. Dumagundong ang kulog at gumuhit ang kidlat sa langit. Dumilim ang kalangitan. Ang dating kulay asul na bato ng tungkod naging kulay itim. Nagkagulo ang mga tao sa tribong yon habang pilit na kumakawala sa kulungang bakal. Takot na takot ang mga ito kay Raveno. Hanapin ninyo ang nakatakas na mga alagad de Sadako. Natitiyak kong isa sa kanila ang may hawak sa mutya. Magsikilos kayo! Huwag kayong babalik dito nang hindi nyo dala ang mutya! 50 tauhan ni Raveno ang lumabas sa tribo ng Alfonso para hanapin ang nakatakas na mga alagad ni Haring Sadako. Pagkatapos ay pinatay nito ang ibang mga biyag na walang silbi para sa kanya. Lahat ng tamaan ng liwanag mula sa tungkod ay agad na susunog at namamatay na para bang may epekto yon ng kidlat. Habang nagaganap ang kaguluhang yun sa tribo ng Alfonso, kaming tatlo naman ay kasalukuyang naglalakbay para sa misyon. Dala ang mga sandata at suot namin ang mutya. Napansin namin ang kakaibang nangyayari sa paligid at napatingala kami sa langit. Dumagundong ang kulog at gumuhit ang kidlat, kasunod ng pag-alulong ng mga aso, utak ng mga manok, ingay ng palaka at mga kuliglig na para bang nararamdaman din nila ang panganib na hatid ng paglitaw ng kulay pulang buwan. Kuya, ano nangyayari? Ewan ko, Sambag, pero sa tingin ko, isa tong masamang pangitain. Tama ka, Jubal. Ito matagal nang kinatatakutan ng mga tao sa lugar na to. Dahil magkakabitak-bitak ang lupa, mamamatay ang mga pananim na gulay hanggang sa lumaganap ang tagutom. Diyos ko, ito na ang sinasabi sa atin ni Lolo Isaac. Ibig sabihin, nasa panganib si Haring Sadako at ginagamit na ang kanyang tungkod sa kasamaan. Mahigpit kong hinawakan ang tirador na nakasabit sa leeg ko. Baon ang maraming bato sa loob ng bulsa ko. Si Omar naman, dala niya ang mga butil ng mais at sulpak na magagamit niyang panlaban sa mga aswang. Si Kuya Jubal, siya ang may dala ng mga gamot dahil taglay niya ang malakas na orasyon. Suot niya rin ang sombrero ng matanda bilang palatandaan na siya ang pinuno namin. Habang naglalakad kami, napansin kong merong paniking sumusunod sa amin. Iniisip ko na baka yun ang mensahero ni Lolo Isaac at balak lang kaming bantayan. Kaya't napanatag ang loob ko. Inabot na tayo ng dilim sa daan na. Hindi pa ba tayo magpapahinga? Hahanap muna tayo ng ligtas na lugar, Omar. Pero hindi ko na talaga kaya ang pagod eh. 5 oras na tayo naglalakad. Tapos isang tinapay lang ang kinain ko kanina. Kasi inubos ng matakaw mong kapatid. Oh, ako na naman ang nakita mo. Bakit? Totoo naman, di ba? Inubos mo yung tinapay. Alalahanin mong 5 araw pa tayo maglalakad papunta sa tribo. Baka mamatay tayo sa gutom. Eh di gumawa ka ng paraan para hindi ka magutom. Total, ikaw lang naman ang patay gutom sa atin eh. Ano sabi mo? Oo, tama na yan. Baka kung saan na naman kayo dali ng pagtatalo ninyo. Kasi itong kapatid mo eh, masyado matakaw. Bakit? Matakaw ka rin naman at mayabang pa. Sambag, bakit ba ang kulit mo ha? Kapag ginamit niyo ang lakas niyo rito, baka hindi na kayo magkaroon ng lakas para lumaban sa mga nilalang na aatake sa atin. Oo na, pinuno ka. Kaya dapat ka sundin. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, bigla kaming natigilan dahil nakarinig kami ng mga pag-angil sa paligid. Mabilis naming inihanda ang aming mga sandata at naging alisto
sa bawat sulok ng kakahuyan. Maya-maya pa ay lumitaw sa harapan namin ang isang nilalang. Ilang metro lang ang layo nito sa aming kinaroroonan, kaya kita ko ang nakakakilabot niyang itsura. Kuya, anong klaseng nilalang yan? Mukha siyang kalabaw, ngunit tao ang kanyang katawan. Aswang siya, Sambag. Teka sandali, huwag kang maingay. Parang may mga kasama siyang nagtatago sa likod ng mga puno. Kuya, meron siyang hawak na sibat. Jubal, may bahay din ng dugo. Ang dulo ng talim ng kanyang sibat. Ibig sabihin, may pinatay na siya. Tama ka, Omar. Kaya maging alerto kayo sa paligid. Kuya, may mga lumitaw mula sa kakahuyan. Napapalibutan na nila tayo. Iandaan niyo ang mga sandata niyo. Lalaban tayo. Lumayo kami sa isa't isa para harapin ang mga nilalang na nakapaligid sa amin. Mabilis ang tibok ng puso ko dahil yun ang unang pagkakataon na mapapasabak ako sa tunay na laban. Itinutok ko ang tirador sa kanila. Handa ko na yung bitiwan anumang oras na umatake sila. Ngayon na! Sumugod na sila! Sabay-sabay silang sumugod para umatake. Kaya naman, sinalubong namin sila ng mga sandata namin. Si Kuya Jubal, lahat ng umatake sa kanya, pinagkahampas niya ng buntot ng pagi. Nag-iwan yun ng malalim na sugat habang umuusok ang laman ng mga ito. Bumagsak sila sa lupa habang nagkikikisay at nasusunog ang kanilang katawan. Si Omar naman, gamit ang sulpak at butil ng mais, binutas niya ang noo ng mga aswang. Lampasan ang bala nito na tumama pa sa isa pang kalaban. Hindi niya tinigilan ang mga ito hanggat gumagalaw. Ako naman, gamit ang tirador, sa mata ko sila pinatatamaan. Kaya kapag tumubo ang halamang namumulaklak sa loob ng mata nila, ang ulo nila ang unang nawawasak. Bumagsak ang mga ito sa lupa, nabalot ng ugat ng halaman ang katawan. Teka, bakit sila tumigil sa pag-atake? Jubal, Sambag! Umilag kayo! Lumilipad ang mga sibat! Mabilis naming iniwasan ang mga sibat na tatama sana sa aming katawan. Hinarap namin sila isa-isa at tinamaan ako ng kalmot ng aswang sa dibdib. Masakit yun na para bang unti-unting napapasok ang sugat ko. Si Kuya Juval naman ay nakita kong pinagtulungan siyang bugbugin ng mga aswang na mukhang kalabaw. Samantalang si Omar ay nakikipaghilahan sa aswang na gustong kunin ang sulpak niya. Kanya-kanya kami ng kalaban, kaya diskarte ng bawat isa ang umiral. Siniko ko ang aswang nakakagat sana sa akin. At nang makahanap ako ng pagkakataon, tinirador ko sa mata ang mga kalaban ni na Kuya Juval at Omar, kaya nakawala sila sa mga aswang. Pagharap ko naman sa kalaban ko, tinamaan niya ako ng kalmot sa balikat ko. Napasigaw ako sa sobrang sakit at bumagsak ako sa lupa, kasabay ni na Kuya Juval at Omar. Nanlaki ang mga mata namin nang dumating ang isa pang pangkat ng mga halimaw para saksakin kami ng sibat. Pero may biglang dumating na isang batang lalaki na humarang sa kanila. Jubal, may tumulong sa atin! Napakagaling niya makipaglaban mo! Lahat ng umatake sa kanya, napipilipit ang ulo dahil sa sipa niya at napupunta sa likod ng mukha ng mga aswang. Ibig sabihin nun, malakas siyang sumipa. Hindi tugma ang lakas niya sa edad niya. Sino kaya siya? Kuya, tulungan mo ako! Napakasakit ng kalmot ko sa dibdib! At dito sa balikat ko! Sambag, Diyos ko, may tama ka. Omar, tulungan mo ako. Bumangon ka dyan. Alalayan natin tumayo si Sambag. Naku, hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo ni Sambag. Tulungan niyo ako! Sobrang apdi ng sugat ko! Teka, sandali lang. May gamot na ipinadala sa akin si Lolo Isaac. Heto, Omar, buksan mo ang takip ng botelya. Ako na muna ang bahala sa paligid natin. Sige, akin na at ipapatak ko sa sugat ni Sambag. Aray! Aray, ang sakit, Omar! Daan-daan lang! Huwag ka kasing malikot. Baka masayang ang langis.
2 guhit na malalim ang malalamang sugat. Pero ang isang guhit ng kalmot, mababaw lang. Akala ko, kapag may taglay tayong mutya, maghihilom ang sugat natin. Oo, maghihilom nga ang sugat natin. Pero mararamdaman pa rin natin ang sakit. Huwag ka mag-alala. Dahil sa langis na may katas ng artemisia, kahit papano, mababawasan ang sakit niyan. Napatingin kami sa gawi ni Kuya Jubal. Nakapikit na ito habang nasa harapan niya ang batang lalaki na abala sa pakikipaglaban sa mga aswang. Lumitaw ang liwanag sa noo ni Kuya Jubal at lahat ng tamaan ng liwanag nun ay agad na nasusunog at naaabo ang katawan. Sa pagtayo ko para sana lapitan si Kuya Jubal, tinamaan ako ng palaso sa binti ko. Aray kuya! May tama ako! Magtago ka! Lintik na! May pana ang ibang mga aswang! Halina kayo! Magtago tayo sa likod ng puno! Omar! Paano ang batang lalaki? Huwag mo nang isipin ang batang yun! Tignan mo kung paano niya naiiwasan ng mga palaso! Kaya tara na, magtago na tayo! Jubal, ano ba? Tara na! Sa pagtayo ni Kuya Jubal para alalayan ako, dinamaan din siya ng palaso at bumaon yun sa balikat niya. Kaya maging siya, hinila na rin ni Omar para dalhin sa ligtas na lugar. Anak ng tipaklong naman, oo. May laso ng palaso nila, Omar! Ano? Naku, lagot na. May dala ka bang gamot para sa lason? Oo, kulay itim na botelya sa bag ko. Nandalabo ng paningin ko, sige na. Sambag, ayos ka lang ba? Oo kuya, pero nangihina na rin ako. Lintik na. Hindi ko mahanap ang bote, ano ba? Nasaan ba yun? Sigurado ka ba, Jubal, na may dala kang gamot? Oo nga, sa bulsa ng bag ko. Omar, magtago ka. Baka ikaw naman ang tamaan ng palaso. Kailangan ko munang tulungan ng batang lalaki. Baka mapahamak siya. Tiisin niyo muna ang sakit, ha? Hindi ko kayo magagamot kapag nasa paligid ng mga aswang, eh. Agad na tumayo si Omar at nakipagsabayan sa mga kalaban. Kahit nakasandal ako sa puno, pinilit kong gamitin ang tirador ko at nagpakawala ng mga balang bato sa mga kalaban. Lahat ng tamaan ko ay bumabagsak sa lupa at namamatay. Ang mga aswang naman na nakakalapit sa kinaroroonan namin, si Kuya Jubal ang umaatake gamit ang buntot ng pagi. Bumubulagta sila sa tabi namin. Saka ko malapit ang titiradorin sa mata. Kailangan nating lumaban. Hindi nila kakayanin ng mga aswang. Kahit masakit ang mga sugat namin, lumabas kami sa pinagtataguan namin. Pinutol ni Kuya Jubal ang palasong nakabaon sa balikat niya. Ako naman, ganun din ang ginawa ko. Sa palasong nakabaon sa binti ko, nakipagpambuno kami sa mga kalaban gamit ang mutya namin. Lahat ng mga aswang na lumalapit sa amin, binabali namin ang kanilang pana. Yun mismo ang ginagamit naming pampalo sa katawan ng mga ito. Si Omar naman, panay ang sirko sa ere at malapitan niyang sinusulpak ang noo ng kalaban. Ang batang lalaki, para siyang hangin na ikinukumpas ang kamay. Sa oras na tumama ang kamao nito sa katawan ng aswang, yumayanig talaga ang mga laman nito at sumusuka ng dugo. Halos mabutas ang katawan ng mga halimaw mula sa kamao ng batang lalaki. Tumagal halos ng 1 oras ang labanan hanggang sa nawala ang kaguluhan. Sabay kaming bumagsak sa lupa ni Kuya Jubal at nawalan ng malay. Nagising ang natutulog kong diwa sa mahapding likido na inilagay sa sugat ko sa binti. Kaya napabalikwas ako ng bangon. Nakita ko si Omar. Abala siya sa paglalagay ng gamot sa sugat ko. Huwag kang malikot. Hindi pa ako tapos. Ano nangyari? Natalo natin ang mga aswang na yun. Si Kuya Jubal, kumusta siya, Omar? Ligtas na si Jubal. Humilom na ang kanyang sugat. Sa'yo na lang ang mabagal ang paghilom. Aray, sobra naman sakit nito. Bakit ako lang ang natagtag ng sugat? Bakit? Gusto mo ba pareho tayo? Ito naman, nakapagsalita ka agad ng masama. Ginagamot na nga kita. Ang dami mo pa sinasabi. Nasaan ba si Kuya Jubal?
Nasa paligid lang siya. Naghahanap ng maiinom natin tubig. Yung batang tumulong sa atin, nasan siya? Nang masigurado niyang ligtas sa tayo, bigla siyang umalis. Ni hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Omar, gusto ko sumandal. Sige, aalalayan kita. Sumandal ka muna rito sa bato. Omar, sino kaya ang batang yun, ano? Ewan ko. Madalas niya tayong tinutulungan kapag nalalagay ang buhay natin sa panganib. Uy, Sambag. Mabuti naman at gising ka na. Sabay kaming napatingin ni Omar sa gawi ni Kuya Jubal. May dala siyang malinis na bao at may laman yung tubig. Heto, uminom muna kayo ng tubig. Mabisang pantanggal sa lason ang buhay na tubig mula sa bukal. Salamat, kuya. Kumusta ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na, kuya. Mamaya lang ay mawawala na rin itong sugat ko. Hindi ka namin kagaya na mabilis sumilom ang sugat. Baka hindi pa lubusang kinikilala ng mutya ng batong buhay si Sambag. Kailangan lang ng konting panahon. Teka, Jubal. Ano bang plano mo ngayon? Maglalakbay uli tayo. Ikaw ba, Sambag? Kaya mo pa bang maglakad? Oo, Kuya Jubal. Sige, aalis na tayo. Tama-tama ang paglalakad natin. Dahil sa tingin ko, 3:00 na madaling araw. Tsaka, kita naman natin ang daan dahil maliwanag ang buwan eh. Inalalayan ako ng dalawa para tumayo. At sa awa naman ng Diyos, ay nakaya ko namang itungtong ang paa ko. Yun nga lang, paika-ika ang lakad ko. Ang hirap ng sitwasyon natin. Naisip ko lang, Kuya Jubal, kung sa mga aswang na yun, hindi na tayo umubra, paano pa natin maililigtas si Haring Sadako? Dito pa nga lang, muntik na tayong mamatay eh. Huwag kang panghihinaan ng loob, Sambag. Naalala mo ba ang sinabi ni Lolo Isaac? Palaging may darating na tulong para sa atin. Basta, huwag ka lang makakalimot na tumawag sa Panginoon. Tama si Jubal, Sambag. Kagaya ng dumating na tulong sa atin, yung batang lalaki kanina. Kang ipinadala ng Diyos para tulungan tayo. Salamat talaga at buhay pa tayo. Kaya kailangan nating magpakatatag. Parang panyo lang ni Lolo Isaac. Matatag na nakatali sa kanyang ulo. Kahit kailan, hindi ko pa nakitang tinanggal niya yun. Puro ka naman kalokohan, Jubal eh. Bakit naman napunta sa panyo ni Lolo Isaac ang usapan natin? Halimbawa lang yun ng katatagan. Walang laba-laba, pero matatag ang kulay. Napuno ng tawanan namin ang lugar na yon habang naglalakad. Napangiti na lang din ako dahil totoo naman ang sinabi ni Kuya Jubal. Habang naglalakad kami, hindi na nga namin naiwasang hindi pag-usapan ang mga aswang na nakalaban namin sa gitna ng kagubatan. Ano kayang klaseng nilalang ang mga nakasagupa natin kanina? Sa tingin ko, mababang uri lang sila ng mga aswang dahil gumagamit sila ng lason sa palaso nila. Pero muntik na tayo kung hindi dumating ang batang lalaki. Tama ka, Sambag. Itong si Omar ang nanatiling gising kanina. Nakita ko talaga kung paano siya makipaglabang kanina. Kahit siguro pagsamahin pa ang mga kakayahan natin, hindi tayo uubra sa batang yun eh. Sino nga kaya siya, no? Yan din ang tanong ko sa isip ko. Hindi kaya ipinadala siya ni Lolo Isaac para subaybayan tayo? Ewan ko ah. Pero kung gano'n nga, dapat siyang gumamot sa atin. Tapos, kapag nasa maayos na tayong kalagayan, saka siya umaalis nang walang paalam, nang hindi man lang tayo kinakausap. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa gilid ng ilog, unti-unti ko nang nararamdaman ang dahan-dahang paghilom ng mga sugat ko, pati na ang kalmot ko sa dibdib at balikat. Kuya, sandali. Tumingin kayo sa itaas ng puno. Bakit, Sambag? Hindi ba't paniki yun? Hindi kaya isa siyang mensahero ni Lolo Isaac? Pumikit si Jubal at hinawakan niya ang kanyang kwintas. Nang magmulat siya ng mga mata, nagmamadali siyang kumuha ng bato. Kuya, anong gagawin mo? Kalaban ng paniking yan. Isang espiya mula sa kampo ni Raveno. May nakita akong kulay itim na usok sa pakpak niya. Ako nang papatay sa kanya, kuya. Gamit ang tirador ko.
Mabilis kong binalahan ng bato ang tirador at pinuntiriya ko ang kanyang pakpak para hindi ito makalipad. Kaya lang, hindi ko naman siya tinamaan. Kahit kailan talaga, baraan ka, Sambag! Kung barad ako, ano naman ang tawag sa'yo? Teka, ano ba? Magsisimula na naman ba kayo? Si Sambag kasi, di niya tinamaan yung paniki, nakatakas tuloy. Hindi ito pagalingan, Omar. Ang dapat dito, diskarte. Para hindi makarating kay Rabeno ang mga kilos natin. Dahil maaari siyang magpadala ng mga tauhan para patayin tayo. Itong kapatid mo kasi, Omar, nakalimutan mo na ba? 25 ka na at si Sambag, 15 taong gulang pa lang. Sino bang dapat na magpasensya sa inyong dalawa, ha? porke ba panganay ako? Pababayaan ko na lang na magyabang yung kapatid mo. Ikaw nga, 20 taong gulang na eh. Pero ako pa ang susunod sa'yo. Pambira naman buhay to, oo. Hindi patas. Magkaibigan tayong dalawa. Walang panganay o bunso. Ang mahalaga, alam natin kung ano ang mali at kung ano ang tama. Si Sambag, kailangan pa niya ng gabay nating mas nakatatanda sa kanya. O siya, sige na. Alam ko namang hindi ako mananalo sa'yo eh. Nag-aalala tuloy ako na maaaring makarating na kay Rabeno ang tungkol sa atin. Sa kabilang dako naman ng tribo ng Alfonso, kausap ni Haring Sadako si Rabeno habang nakakulong pa rin ito at galit na galit sa commander ng mga aswang na sukmad. Sinabi niya na pagbabayaran ni Rabeno ang ginawa nitong pagpatay sa mga tauhan niya. Ngunit pinagtawanan lamang siya nito. Gusto mo bang malaman ang nangyayari sa mga mandirigmang ipinadala ni Isaac para iligtas ka? Masyado silang mahihina. Masyado naman yatang minamaliit ni Isaac ang kakayahan ko. Nagwala si Haring Sadako. Hindi ito makapaniwalang alam na ni Rabeno ang paghingi niya ng tulong sa matalik niyang kaibigan na si Lolo Isaac. Wala kaming kaalam-alam na meron nga siyang espiyang paniki. Ang inaakala kong mensahero ay alagad pala ni Rabeno. Kaya pala alam niya ang kilos namin, pati na ang pagpatay namin sa kanyang mga alagad na aswang na mukhang kalabaw. Lahat ng yon, malinaw na naihatid ng paniki. Lahat ng makikita ng espiya, ibinabalita niya kay Rabeno. Kaya naman, nagpatawag siya ng mga alagad para alamin kung nasaan na kami. Paslangin ninyo ang 3 mandirigma ni Isaac. Huwag niyong hahayaang makapasok sila sa tribo ko para sa kaligtasan ng trono ko. Patayin ang lahat ng humahadlang sa akin. Kunin niyo rin ang kanilang mutya. Bilisan niyo kumilos. Mga inutil talaga kayo. Kanya-kanya silang labas sa pintuan ng tribo ng Alfonso. Wala kaming kaalam-alam na merong darating sa amin na panganib. Kalat na nga ang liwanag sa paligid nang makarating kami sa malawak na talahiban. Sandali lang kaming nagpahinga roon dahil sa pagod. Ayon kay Lolo Isaac, kapag nakarating tayo rito, 3 araw pa ang kailangan nating lalakbayin para marating ang tribo ng Alfonso. Ilang tribo pa ang kailangan nating daanan bago natin marating ang Alfonso? Siguro 2 na lang. Ang masaklap, lahat ng tribo na kailangan natin lampasan ay pag-aari ni Rabeno. Tama na nga yan. Isipin na muna natin kung saan tayo maghanap ng pagkain. Gutom na ako. Kahapon pa tayo walang maayos na kain eh. Maghanap muna tayo ng mga prutas sa paligid. Pag-iwahiwalay tayo ng direksyon. Baka naman maligaw tayo, kuya. Basta, kapag napansin ninyong malayo na kayo sa ilog na to, bumalik na kayo. Kahit wala kayong dalang prutas. Sige, Kuya Jubal. Nagiwahiwalay kami sa paglalakad. Pinasok namin ang masukal na kakahuyan mula sa talayban hanggang sa nakarating ako sa puno ng bayabas. Napangiti ako at maraming bunga yon, hinog na at pwede nang anihin. Tamang-tama. Sapat na ang prutas na to para matanggal ang gutom namin. Kailangan ko lang akyatin to. Nang makakuha ako ng sapat na bunga ng bayabas, inilagay ko ang mga yon sa damit ko. Akma sanang aalis ako sa lugar na yon.
nang makarinig ako ng mahinang ungol mula sa makapal na halaman. Tulong! Tulungan mo ako! May tao ba dyan? Teka, may tao. Boses babae. Ano kaya nangyari sa kanya? Humanda ka sa akin ngayon kung sino ka man. Hinubad ko ang terador sa leeg ko. Saka ko binalahan ng bato. Itinutok ko yun sa pinagmumulan ng boses habang dahan-dahan ang paghakbang. At hindi ko inaalis ang tingin ko sa kinaroroonan ng babae. Tulong! Tulungan mo ako! Sino ka? Tulungan mo ako! Masyadong masakit ang mga sugat ko. Nahihirapan akong tumayo. Nang marinig ko yun, mabilis kong ibinaba ang terador at sinabit ko yun sa leeg ko. Agad ko siyang nilapitan at tumambad sa paningin ko ang sugatang dalagita. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Tulungan mo akong makaalis dito. Sinalakay ng mga aswang na sukmad ang tribo namin at ako lang ang nakaligtas. Pinatay nila ang mga kasama ko. Maraming tumakas. Nahuli na ang iba at ako naman ay tinamaan ng armas nila. Hindi malabong mangyaring hinahanap ka nila at baka nasa paligid lang sila. Kaya tulungan mo ako. Nakikiusap ako sa iyo. Sige, tutulungan kita. Kumapit ka lang sa kamay ko. Nilapitan ko siya at hinawakan ang bewang niya para alalayang tumayo. Paika-ika siya sa paglalakad at baka sa mukha niya ang sakit. Dadaling kita sa mga kasama ko para magamot din ni Kuya Jubal ang mga sugat mo. Salamat sa iyo. Sambag ang pangalan ko. Ako naman si Jasmine. Halika, dun tayo pumunta. Dahil sa pag-aalalay ko sa dalagita, nahulog ang mga kinuha kong bunga ng bayabas. Nanghihinayang man ako ay mas pinili kong alalayan si Jasmine para dalihon siya sa ligtas na lugar. Nang mapatitig ako sa mukha niya habang inaalalayan ko siya, para bang tumigil ang oras kasi napakaganda niya. Bigla namang nailang sa akin si Jasmine nang mapansin niyang titig na titig ako sa mukha niya. Pasensya ka na. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganyang kagandang mukha eh. Teka, kaya mo mong lakad? Buhatin na lang kaya kita. Huwag na. Kaya ko naman. Malayo pa ba? Malapit na tayo. Sa ilog kasi kami magkikita-kita kapag nakahanap na kami ng pagkain. Habang naglalakad ay nag-usap kami ni Jasmine tungkol sa kung ano ang ginagawa namin sa lugar na yon. Hanggang sa makarating kami sa kinaroroonan ng ilog at nalaman kong nandun na sina Kuya Jubal at Omar. Nagulat ang mga ito nang makita nila si Jasmine. Si Omar agad ang nagalit sa akin. Pambihira ka naman sa bago. Sino yung kasama mo? Omar, siya si Jasmine. Kailangan niya ng tulong natin. Wala akong pakialam kung kailangan niya ng tulong natin. Pagkain ang ipinunta mo sa lugar na yon, hindi ang babaeng yan. Lumapit na rin sa amin si Kuya Jubal na nag-aalalang napatingin sa akin. Sino siya, Sambag? Siya si Jasmine, kuya. Kailangan niya ng tulong natin. May mga sugat siya sa katawan. Bakit mo siya dinala rito? Tulungan niyo ako. May humahabol sa akin ng mga aswang. Papatayin nila ako. Kaya nakikiusap ako, tulungan niyo ako. Sa iba ka na lang humingi ng tulong. Hindi ka namin kilala. Baka espiya ka ng kalaban namin. Hindi ako espiya. At hindi ako masamang tao. Magtiwala kayo sa akin. Bakit ba ganyan kayo? Kailangan niya ng tulong natin. Bakit di natin siya tutulungan? Nakalimutan niyo na ba mga ibinilin sa atin ni Lolo Isaac? Kapag may nangihingi ng tulong, tutulungan natin. Pero depende. Sa uri ng tutulungan. Hindi natin siya kilala, Sambag. Huwag niyo naman akong husgahan. Sige na, nakikiusap ako sa inyo. Napakasakit na ng mga sugat ko. Kagabi ko pa ito tinitiis. Ano, Kuya Jubal? Omar? Kaya niyo ba siyang tiisin? Nakakainis ka talaga, Sambag.
Lahat na lang ng desisyon mo mali. Baka naman nabighani ka lang sa ganda niya, kaya mo siya tutulungan. Sandali. May paraan para malaman kung karapat dapat natin siyang tulungan. Anong paraan yun, kuya? Hindi ako sinagot ni Kuya Joval. Ngunit sapat na ang ginawa niya para malaman ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Pumikit siya habang hawak niya ang mutya at pagmulat ng kanyang mga mata, nagsalita ito. Sige, tutulungan natin siya. Pero huwag kang hihiwalay sa aming tabi ah. Hindi pa rin ako sigurado sa totoong layunin mo sa amin. Salamat, Kuya Jubal. Salamat sa inyo. Mali talaga to eh. Malakas ang kutob kong kalaban siya, Jubal. Omar, magtiwala ka sa akin. Kailangan natin siyang tulungan ayon sa ibinilin sa atin ni Lolo Isaac. Bahala na nga kayo. Pero kapag nagkamali siya, patay talaga sa akin ang babaeng yan. Makakaasa kang wala akong gagawing masama. Gusto ko lang talagang mabuhay para sa pamilyang naiwan ko sa lugar namin. Sige na, gagamutin na muna kita. At kapag nakapagpahinga ka na, maglalakad na ulit kami papunta sa tribo ng Alfonso. Alam ko ang daan papunta ron, kaya matutulungan ko kayo. Kaya lang, doon din nakatira ang mga aswang na gustong pumatay sa akin. Poprotektahan kita, Jasmine. Huwag kang mag-alala. Tama si Sambag. Ngayong kasama ka na namin, hindi namin hahayaan na mapahama ka at ligtas kang makakabalik sa pamilya mo. Ang labo niyo magkapatid. Ibang pinunta natin dito. Hindi ang babaeng yan. Kung may tiwala ka sa akin, Omar, aalisin mo ang pagdududa mo. Maniwala ka. Nasa atin ang pabor ng kalikasan. Wala nang nagawa si Omar nang simulan ni Kuya ang panggagamot kay Jasmine. Nagulat ako dahil sa kamay ko siya kumapit. Biglang uminit ang mukha ko. Pakiramdam ko, namula ang pisngi ko. Hindi tuloy ako makatingin kay Kuya Joval dahil baka mahalata niyang nagkakagusto na kagad ako sa dalaga. Yun siguro ang sinasabing pag-ibig sa unang pagkikita. Nang makabawi ng lakas si Jasmine, ay ipinagpatuloy na namin ang paglalakad. Ang ipinagtataka lang namin, magmula nang makasama namin si Jasmine, palagi na kaming sinusundan ng iba't ibang uri ng mga aswang at madalas kaming napapalaban. Kaya itong si Omar, galit na galit niyang dinuro si Jasmine. May samalas ang babaeng to eh. Magmula na makasama natin siya, hindi na tayo tinigilan ng kamalasan. Walang kasalanan si Jasmine, Omar. Marami nang nangyayari sa atin kahit hindi pa natin siya nakakasama. Kahit na sabihin mo, Jubal, di na ako maniniwala sa'yo. Baka nga nahulog lang tayo sa patibong ng babaeng yan eh, at dadalhin tayo sa kuta ni Raveno. Hindi totoo yan. Hindi ako masama. Omar, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Jasmine ha. Isa ka pa, Sambag. Puro kapag mamagaling. Hindi lang ikaw ang mapapahamak dito. Sarili mo lang ang iniisip mo eh. Ano bang problema mo? Ikaw ang problema dito. Baka ang babaeng ito magpahamak sa atin. Tama na yan. Hindi niya ipapahamak ang sarili niya para lang mahulog tayo sa bitag niya. Sana nga tama ang desisyon niyo magkapatid. Dahil sa oras na malaman ko na espiya talaga ang babaeng to at ipinagtanggol niyo pa rin siya, magkanya-kanya na tayo. Pasensya na kayo. Ako talaga ang pakay nila. Nadamay lang kayo. Jasmine, ano ba't sinasabi mo? Totoo naman ang mga sinabi ni Kuya Omar. May dala akong kamalasan dahil ako talaga ang hinahabol ng mga aswang na yun. Bakit mo sinasabi ang bagay na yan, Jasmine? Dahil... Tama na yan. Umalis na tayo sa lugar na to. Para bang sinadya ni Kuya Jubal na putulin ang ibang sasabihin ni Jasmine. Ngunit naging pabor naman yun sa akin para hindi na namin pagtalunan pa ni Omar ang tungkol sa dalaga. Pagsapit ng gabi, ay pinili naming magpahinga muna sa ilalim ng puno. Nahiga kami roon at agad na nakatulog. Ngunit naalimpungatan ako nang makita kong wala sa tabi ko si Jasmine. Kinabahan ako
Dahil baka umalis siya at masama ang loob. O di kaya naman ay baka espiya nga siya at itinuro na kung nasaan kami. Nawala ang pag-aalala ko nang makita ko siyang naglalakad papalapit sa akin. Gising ka pa pala, Sambag. Saan ka ba nagpunta, Jasmine? Pinag-alala mo ako. Tsaka, hala, bakit may dugo ang damit mo? Wala to. Nasagi ng kahoy ang dati kong sugat, kaya dumugo ulit. Matulog na kayo. Maaga pa tayo bukas. Hindi na nga kami nag-usap ni Jasmine at nahiga siya sa tabi ko. Kinabukasan ng madaling araw, ipinagpatuloy namin ang paglalakad at nadaanan namin ang isang baboy ramo na wala ng buhay at wakwak ang tiyan. May kagat din ito sa leeg na para bang sinipsip ng dugo. May mga aswang sa paligid. Baka sa dulo ng daan na to. Doon sila nakatira. Tama si Kuya Jubal. Kagabi kasi, narinig ko na parang may pagdiriwang sa bahaging yun. Kung kilala mo si Raveno, sa palagay mo, mga alagad kaya niyang nakatira sa tribong daraanan natin? Hindi, Kuya Jubal. Hindi po sila kalaban. May sarili silang paniniwala at tradisyon, kahit mga aswang sila. Hindi po sila sinasakop ni Raveno. Tara na! Bilisan na lang natin maglakad! Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, narating namin ang isang kugunan. Malawak ang bakod at sa gitna may isang puno. Nakita naming umaakyat ang matandang babae. May dala itong lubid, balak yata na magbigti. Magpapakamatay yung lola. Tulungan niyo. Sambag, lapitan mo dali. Teka, bakit ako? Diyos ko! Tumalo na yung matandang babae oh! Nakasabit na siya! Anak naman ng tipaklong oo. Bakit ba siya magpapakamatay? Sabay-sabay kaming lumapit sa kinaroroonan ng matandang babae. Napakawag-kawag ang paa. Maya-maya pa ay tumigil yun at lumaylay ang kanyang mga kamay. Akala ko patay na siya. Pero nang hahawakan ko na ang paa niya, nagulat ako dahil bigla siyang gumalaw. Sinabi nito na umalis kami sa tapat niya at gusto niya nang mamatay. Nagtaka ko dahil hindi siya naapektuhan ng lubid na mahigpit na nakatali sa leeg niya. Jubal! Sambag! Tumabi kayo! Patatamaan ko ng sulpak ang lubid para maputol! Mas lalong nagalit ang matandang babae nang bumagsak siya sa lupa. Mabilis siyang tumayo at sinakal niya si Omar. Inawat lang siya ni Kuya Jubal. Tama na po, tama na! Bakit po ba kayo nagagalit na inililigtas namin kayo? Saka lang binitiwan ng matandang babae ang leeg ni Omar. Humarap siya sa amin at nawala ang galit niya nang makita ang suot naming mutya. Nagulat kami dahil kilala pala niya si Lolo Isaac. Siya, si Lola Telang. Kaibigan daw niya si Lolo Isaac. Kaya alam niya raw kung bakit daw kami nasa lugar na yun. Sinabi nitong kailangan naming kunin ang binhing binabantayan ni Jablong Bungo para daw mahanap ang mutyang sinasabi ng mga tauhan ni Raveno. Sino po si Jablong Bungo, Lola Telang? Sumagot si Lola Telang. Sinabi nitong kanang kamay ni Raveno si Jablong Bungo. Ang binhing binabantayan nito ay gagamitin upang malaman kung nasaan ang mutya. Naniniwala rin ito na kung sino man ang magtatangkang kumuha sa binhi ay may alam sa kinaroroonan ng mutya ng sinaunang aswang. Nagliliwanag daw ang mutya kapag napadikit sa binhi. Pero wala po sa amin ang mutya, Lola Telang. Kahit wala sa atin ang mutya, kailangan nating makuha ang binhi para madali na nating mahanap ang mutya ng sinaunang aswang. Ibig sabihin pala, kung wala ang binhi, hindi rin niya mapapakinabangan ng mutya. Kaya niya pinababantayan ng binhi ay para sa mutya. Tama si Lola Telang. Yun ang dapat natin makuha. Hindi raw magiging madali ang pagkuha sa binhi dahil kailangan daw naming pumasok sa mas malalim na bahagi ng yungib na mayroong isang tambak ng mga kalansay.
Kapag nakakita raw kami ng magagandang babae at aakiting kaming sumayaw, ay wag daw kaming makikipagsayaw dahil mapapahama kami at hindi na kami makakalabas doon. Matutulad daw kami sa mga kalansay na naroroon na nakulong sa mahabang panahon. Kung kasama raw namin si Kuya Jubal na mayroong mutya ng kabibing dagat, malalaman daw nito ang totoong itsura ng kasayaw namin. Kung may magagamit naman po pala ako para makita mga ganong klaseng nilalang, ay hindi kami magdadalawang isip para kunin ang binhi. Saka kapag nakuha ng binhi, madali na para sa atin ang mahanap ang mutya at kung sino ang nangangalaga nito. Sinabi ni Lola Telang na kahit ang taong may tangan sa mutya ng sinaunang aswang ay hindi rin alam na nasa kanya ang mutya. Malalaman lang daw nito yon sa oras na maidikit ang binhi sa katawan nito at magliwanag ang tiyan niya. Ibig sabihin, ang mutya ay nasa loob ng katawan ng tagapangalaga. Tumango ang matanda, sabay hit-hit ng tabako. Tatandaan po namin ang sinabi ninyo, Lola Telang. Mapanganib ang pagpunta sa kuweba ng mga patay. Kailangan natin ng matinding pagsasanay. Lutong-luto na kami sa pagsasanay, Jasmine. Sasama ako. Tutulungan ko kayo. Di ka namin iiwan dito dahil talagang isasama ka namin, Jasmine. Tara na, malayo pa lalakarin natin para tuluyang mahanap ang kinaroroonan ng kuweba. Pinakain muna kami ni Lola Telang, saka kami nagpaalam sa matanda. Muli naming ipinagpatuloy ang paglalakbay papunta doon. Ngunit bigla kaming natigilan nang makaharap namin ang mga aswang. Nagkagulatan kami sa gitna ng kagubatan at kay Jasmine na naman sila nakatingin. Ano bang meron sa'yo? At palagi ka na lang nilang pinupuntirya. Hindi ko alam, Sabbag. Natatakot ako. Mukha silang mga paniki. Sila mga aswang na sukmad. Kung ganun, alagad sila ni Rabeno. Dito ka lang. Huwag kang aalis sa tabi ko. Mabilis kong binalahan ng bato ang tirador ko. Saktong pagsugod nila, sabay-sabay kaming umatake ng pasalubong sa kanila. Ang tamaan ng liwanag mula sa noo ni Kuya Jubal ay agad na nasusunog. Si Omar naman, panay ang pagsulpak sa kanila at nabubutas nito ang katawan ng mga kalaban. Ako naman, bago makalapit sa akin ang mga aswang na sukmad, tinatamaan ko na sila ng bato sa mata hanggang sa tubuan sila ng mga halamang namumulaklak sa katawan at lamunin ng ugat nito ang kanilang laman. Gulat na gulat si Jasmine sa nakita niyang kapangyarihan ko. Maya-maya pa ay pinalibutan namin si Jasmine para protektahan ito laban sa mga aswang na mukhang paniki. Lahat sila ay kinalaban namin hanggang sa tuluyan silang maubos. Sa pag-atras namin, nahulog naman kami sa butas at diretso ang pagpatak namin sa mabatong sahig ng hukay. Aray ko! Ang sakit naman! Aray! Jasmine, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Teka, nasa loob tayo ng kuweba. Nang lumantad sa paningin namin ang maraming kalansay, kinilabutan ako. Ganon din ang mga kasama ko. Maliwanag ang loob ng kuweba dahil sa refleksyon ng tubig. Narito ang binhi sa lugar na ito dahil maraming bungo. Sandali, papakiramdaman ko muna ang paligid kung nasa ng binhi. Umupo si Kuya Jubal habang nakapikit. Ipinagdikit niya ang palad at kamao niya. Maya-maya pa, lumitaw ang liwanag sa ibabaw ng bato sa gitna ng tubig. Anong tingin niyan, ha? Bakit? Ang kapangyarihan mo ay batong buhay. Kaya ikaw na ang kumuha sa binhi. Ha? Ako na naman? Bakit ako? Kung ayaw mo, sige, si Jasmine na lang. Ano? Hindi. Ako na lang. Pambihira naman, oo. Alam niyo na kung paano ako pasusunurin, ha? Si Jasmine lang naman ang kahinaan mo eh. Oo na, kukunin ko na.
Sambag, mag-iingat ka. Tumulay ako sa mga alansay na naroroon. Medyo mainit ang tubig, hindi kagaya ng ordinaryong tubig na malamig kapag nasa kuweba. Maya-maya pa, hinawakan ko ang bini. Ngunit nagulat ako nang bigla akong tumalsik pabalik sa kinatatayuan ng mga kasama ko. Hala, paano ito nangyari? Nakuha mo na ang bini. Pero, ayun o. Napalingon kaming lahat sa nilalang na nasa likod ni Jubal. Nagulat kami dahil sobra ang gaganda nila. Parang kamukha sila ni Jasmine. Dahil doon, nauna pa akong lumapit sa kanila. Ganon din si Omar. Wag kayong lalapit sa kanila. Si Kuya Jubal naman, ginawa ang madalas niyang gawin para makita ang totoong itsura ng mga babae. Umusal ng orasyon ang kapatid ko at nagulantang kami habang nagsasayaw. Pangit na nila lang ang kaharap namin. Nagkagulo kami at inatake sila ng suntok at sipa. Nahulog ang mga ito sa tubig at agad na nalusaw na para bang may asido roon. Lumitaw naman ang bantay na si Diablong Bungo. Kuya, nariyan na siya sa likod mo! Nagkanda utal-utal ako dahil sa nakakatakot na itsura ni Diablong Bungo. Paano ba naman? Nakapikit pa rin si Kuya Jubal at hindi niya namamalayang nasa likuran niya na ang kalaban. Mabilis kong itinutok rito ang terador ko, ngunit naiwasan niya ang bala ko. Si Omar naman ang umatake. Saktong tatama ang butil ng mais sa mukha nito. Nasalo nito ang bala, kaya nabutas ang kamay ni Diablong Bungo. Napasigaw ito ng malakas, kaya nagmulat ng mga mata si Kuya Jubal. Lumitaw ang liwanag sa noo nito at direktang tumama yun sa mukha ni Diablong Bungo. Nasilaw ito at pilit na lumaban sa aming tatlo. Pinagtulungan namin siyang sipain sa dibdib, kaya nahulog ulit siya sa tubig. Nang hindi na siya nakaaon, tumakbo kami palabas ng kuweba. Bilisan nyo! Kailangan natin makalis dito. Konektado ang kuwebang to sa tribo ng Alfonso. Hindi magtatagal, mahuhuli tayo ni Raveno dito. Tama ang sinabi ni Jasmine. Kaya tara na. Halika Jasmine, sa akin ka kumapit. Huwag kay sambag. Nagtataka man, ay binaliwala ko ang sinabi ni Kuya Jubal. Ang mahalaga, makaalis kami sa loob ng kuweba. Kung hindi kami tatakas, dalawang bagay lang ang maaaring mangyari sa aming paglalakbay. Magtatagumpay kami o mabibigo sa laban. Nang makalabas kami ng kuweba, narinig namin ang malakas na angin ni Diablong Bungo. Ngunit mas binilisan din namin ang pagtakbo para makalayo sa lugar na yon. Ang mahalaga, hawak ko na ang bini at agad ko yung isinilid sa bulsa ko. Nang tuluyan na kaming makalayo, habol ang hiningang nagpahinga kami sa gilid ng malaking bato. Ligtas na tayo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Poprotektahan kita, Jasmine. Magpahinga na muna tayo rito. Masakit din ang katawan ko dahil sa pakikipaglaban natin kay Diablong Bungo. Lintik na halimaw na yun. Kulang na lang baklasin ang kamao ko dahil bato ang katawan niya. Mabuti na lang at tinalo siya ng liwanag mula kay Kuya Jubal. Baliwala yun. Ang mahalaga, nakuha na natin ang bini. Ingatan mo yan, sambag ha. Oo, kuya. Magmula kanina, hindi pa rin lumalapit sa akin si Jasmine. Ewan ko, pero nalulungkot ako. Hindi ko alam kung bakit bigla niya akong iniwasan at palagi siyang nakadikit kay Kuya Jubal. Pagsapit ng gabi, nagulat ako nang wala na sa tabi namin si Jasmine, kung saan-saan ko na siya hinanap. Tumulong na rin sina Kuya Jubal at Omar, ngunit wala na siya. Hinala ko, iniwan niya na kami. May bahagi sa puso ko ang nasaktan dahil umalis siya nang walang paalam. Kailangan pa rin nating ipagpatuloy ang paglalakbay kahit wala si Jasmine. Pero kuya, baka nasa panganib siya. Ligtas siya.
Ang totoo niyan, merong kakaiba sa kanya. Ngunit siya mismo ang dapat na magsabi sa'yo. Baka naman, tinatraidor niya na tayo. Hindi niya magagawa yun, Omar. Tama si Sambag, Omar. Alam kong nasa panig siya ng kabutihan. Huwag ka mag-alala, Sambag. Ligtas siya at walang mangyayaring masama sa kanya. Maglagay na lang tayo ng mga palatandaan para masundan niya tayo. Tama, itong butil ng mais, ihuhulog ko sa daan para makita niya. Tara na, kailangan na nating umalis dito. Umikot kami ng daan upang hindi namin makasalubong ang mga alagad ni Raveno. Ngunit nagkamali kami. Hinarangan kami ng mga aswang na sakmad. Mabuti na lang at may tumulong sa amin. Pinatay nila ang mga aswang. Nakilala namin siya sa pangalang Manglito. Mabait siya at marami siyang mga tauhan na mahuhusay rin pagdating sa pakikipaglaban. May mga dala silang pana dahil ayon sa kanila, mangangaso raw sila. Grabe, wala na tayong ginawa kundi ang panoorin na lang sila kung paano makipaglaban ah. Tama ka. At ang galing-galing nila. Si Kuya Jubal naman, nanatili siyang tahimik habang nakikiramdam sa paligid. Mukhang hindi siya masaya sa pagdating ng mga mangangaso para iligtas kami. Pero kaming dalawa ni Omar, hangang-hanga talaga kami sa galing ng lalaki. Sa isang iglap, napatulog nila ang mga aswang na sukmad. Matagal ko na kayong hinihintay. May nakarating sa aking balita na kayo ang pumaslang sa mga aswang na mukhang kalabaw. Kami nga ang pumatay sa kanila. Maraming salamat sa tulong nyo, Manlito. Tara na, malayo pa lalakbayin natin. Bumabaha ng pagkain ng gabing yon. Marami rin siyang ibinigay sa amin na tubig at mga prutas. Napawi ang gutom namin, ngunit sa puso ko, hindi lubos ang kasiyahan ko dahil hindi kasama si Jasmine. Palagi ko siyang naaalala. Kabilang ako sa tropang kumakalaban kay Raveno. May utang sa akin si Raveno. Inubos niya ang pamilya ko at kami na lang ang natira. Lahat sila namatayan din ng pamilya. Habang nagsasalita ito, ibinigay sa kanya ng tauhan niya ang isang punyal. Ang totoo, ako nagpapunta sa inyo dito. Hiningi ko ang tulong ni Isaac. Kayo lang ang makakatulong sa akin. Hangang-hanga at tiwala kami ni Omar kay Manglito. Pero si Kuya Jubal, kinabahan dahil mabigat ang nararamdaman niya kay Manglito. At hindi namin alam yun dahil nabulag kami sa kabaitan nito. Nang nagpapahinga na kami, nabuksan ni Kuya Jubal ang usapan tungkol kay Manglito. Pustahan, sasabi tayo dito. Ano na naman ba ang pinagsasasabi mo, Jubal? Tama na yan. Magpahinga na lamang tayo. Bukas na lang natin ito pag-usapan. Malakas ang kutob ko. Kalaban siya. Tumahimik ka nga, Jubal. Antok na akong ingay-ingay mo. Omar, huwag ka namang ganyan kay Kuya Jubal. Isa ka pa. Ang ingay-ingay mo. Antok na ako eh. Pwede ba huwag na kayo maingay? Wala kaming kaalam-alam na merong mga matang nakamasid sa kinaroroonan namin. Nagpaplano ng masama na dapat daw kaming paghiwalayin. Mga balak na hindi ko agad naramdaman nung mga oras na yon. Mag-iingat kayo kay Manglito. Hindi natin siya lubusang kilala. Pwede ba, Jubal? Tigilan mo na nga yung mga hinalang yan. Hindi naman nakakatulong eh. Palagi kaming pinapaalalahanan ni Kuya Jubal na mag-iingat kami kay Manglito. Ngunit hindi kami nakinig. Naiinis na kami ni Omar dahil sa kakulitan ni Kuya Jubal. Mabait na nga yung tao, sinisiraan niya pa. Pero hindi siya sumuko. Palagi niya kaming pinagsasabihan hanggang sa nakarating na kami sa tarangkahan ng tribo ng Alfonso, kung saan tumambad sa paningin namin ang 200 na kailangan naming pagpilian. Ang isa ay makipot at madilim, sagana sa malalaking bato
na may kasamang mga tinik ng lukban. Kaya kapag doon dumaan, tiyak na masusugatan. Ang isa namang daan, malapad, malinis at maliwanag. Panatag kaming daanan yun, ngunit ayaw ni Kuya Jubal sa daan na yon. Dito ang tamang daan. Papunta sa tribo ng Alfonso. Nang oras na yon, titig na titig si Kuya Jubal sa isang daan na madilim. Bakas sa mukha niya ang pagtutol sa sinabi ni Mang Lito. Hindi, sandali lang. Dito tayo dumaan sa madilim. Ha? Bakit? Madilim dyan at matinik. Bakit diyan mo gusto dumaan? Kuya Jubal, ayoko dyan. Baka nandiyan ang mga kalaban eh. Hindi ba kayo naghihinala kung bakit ang ganda-ganda ng daan dyan? Bakit naman kami maghihinala, Kuya Jubal? Yang daan na itinuturo mo, ang dapat mong paghinalaan. Oo nga naman, tama si Sambag, Jubal. Nang mga sandaling ito, lihim na nagkatinginan ang mga tauhan ni Panglito. Tila merong kakaiba sa kanilang mga kilos. Pero dahil bulag ako sa katotohanan at nadala kami sa kabaitan nila, hindi namin pinakinggan ang sinabi ni Kuya Jubal. Sa halip, nilapitan ni Omar ang daan na itinuturo ni Kuya Jubal. Para ka naman tanga, Jubal. Diyan ka dapat na maghinala sa daan na yan. Diyan ka dapat na matakot. Tignan mo nga oh. Amoy patay ang baho pa. Daan yata papuntang impyerno yan eh. Pag dyan tayo dumaan, sigurado patay tayo. Teka, sandali lang. Natigilan kami sa pagtatalo nang pumagitna sa amin si Mang Lito. Sigurado ko na ito ang daan at hindi ang itinuturong daan ni Jubal. Kabisado kong lugar na ito. Ito talaga ang papunta sa tribo ng Alfonso. Inalalayan ni Mang Lito si Omar na dalhin sa kabilang direksyon. Ako naman ay naiwan. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon ni Kuya Jubal na makapag-usap. Kuya Jubal, bakit ba? Bakit sigurado kang dito ang tamang daan? Bakit? Nakadaan ka na ba dyan dati? Hindi pa naman ah. Hindi mo ba nakikita? Hindi ito tungkol sa pinagpipili ang daan. Ang pinag-uusapan dito ay kung sino ang nagsasabi na alam niya ang daan. Kuya, malupit na tao si Mang Lito. Magaling siya. Kaya niya tayong ipagtanggol at alam niya ang lugar na to. Dahil nakita ni Omar na nag-uusap kami ni Kuya Jubal at pinipigilan niya ako, lumapit ulit sa amin si Omar at nakinig siya sa pinag-uusapan namin ni Kuya Jubal. Sambag, dapat maniwala ka sa taong magaan ng pakiramdam mo. Alang ang kaluluwa niyan eh. Nagsisinungaling siya sa atin mula nang makilala pa natin siya. Sabihin niyo nga sa akin, magaan ba ang loob niyo sa kanya? Sabay kaming napatingin sa gawi ni Mang Lito na nakatitig sa aming tatlo. Teka. Sobra naman yata ang bilib mo sa sarili mo na ikaw ang nakakakita ng tunay na daan. Nangako kayong dalawa. Sumumpa kayo ng katapatan sa akin. Noon yun. Binabawi na namin ang sinumpaan namin. Wala. Hindi ka pa siguro handa para maging pinuno namin. Hindi mo ba kaya maging tapat sa akin? Eh di pagkakaibigan na lang ang pag-usapan natin dito. Lalo ka na Sambag. Kapatid kita, di ba? Bakit ba? Ikaw na lang palagi ang tama, ha? Kami palagi mali. Palagi mo na lang sinasabi na magkakaibigan tayo. Na kesyo kapatid mo si Sambag. Pwede ba? Kahit ngayon lang, magdesisyon naman kami ni Sambag para sa sarili namin. Hindi ko alam kung bakit hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko. Dahil ikaw na lang palagi ang magaling. Hindi naman kami mga tanga. Mabuti pa, ikaw na lang ang mag-isang dumaan dyan sa nakakatakot na lugar na yan. Total, yun naman ang gusto mo, di ba? Basta kami. Dito kami. Kuya, may punto naman ang sinasabi ni Omar eh. Sasama ako sa kanya, kuya. Sambag, ano ba? Kapatid mo ako. Hindi ka ba sasama sa akin? O ano? Ano ba ang desisyon ninyo? Saglit akong natigilan. Nagtatalo ang isip at puso ko
Ngunit mas nanaig ang paniniwala ko sa desisyon ni Omar. Kahit talikuran ko pa si Kuya Jubal, alang-alang sa kaligtasan ng lahat, gagawin ko kasi yun para matulungan si Jasmine na makalaya na at hindi na siya habulin ng mga aswang para patayin. Kuya, tama si Omar. Patawarin mo ako, kuya. Sige, desisyon niyo yan eh. Dito ako dadaan. Sumama ako kay Omar. Bago pumasok sa madilim na daan si Kuya Jubal, nakita kong inayos niyang mabuti ang kulay berde niyang sombrero. Yun ang ginagawa niya kapag naguguluhan siya at kinakabahan. Tinalikuran namin si Kuya Jubal, ang aming lider at ang aking kuya. Masakit yun para sa akin. Ngunit mas pinili ko ang tinitibok ng puso ko. Dahil kung gagawin ko yun, marami akong maililigtas. Yung pala, ang pinakamalaking pagkakamali namin ni Omar. Kaya lang, ganun naman talaga, di ba? Malalaman mo lang na mali ka kapag huli na ang lahat. Naghiwalay kami ng direksyon ni Kuya Jubal at pinanindigan namin ni Omar na tama ang desisyon namin. Bago kami umalis, pinakain muna kami ni Mang Lito ng mansanas dahil gutom, nilantakan namin ang prutas. Ano? Hindi ka ba nagsising sumama sa akin? Medyo nagsisisi. Ito kasi ang unang pagkakataon na humiwalay ako kay Kuya Jubal eh. Masasanay ka rin. Ang sarap naman ng prutas na to. Sayang at hindi natin kasama si Kuya Jubal. Teka, sandali. Bakit parang nasusuka ako at nahihilo? Ako rin, Omar. Parang inaantok ako. Naunang bumagsak sa lupa si Omar habang kagat pa rin niya ang mansanas. Ako naman ang pinakahuling bumagsak sa lupa. Ngunit bago ako nawalan ng malay, nakita ko pa ang nakakakilabot na pagngiti ni Mang Lito. Hanggang sa tuluyang nandilim ang paningin ko. Niloko kami ni Mang Lito at nahulog kami sa patibong niya. Nagising kaming dalawa ni Omar sa kulungang bakal. Nakita namin si Mang Lito na may hawak na tungkod. Mang Lito, mabutit nariyan ka. Itakas mo kami rito. Itakas? Mabuti pa aminin niyo na. Bakit ipinadala kayo rito ni isang... Teka, anong sinasabi mo? Omar, ano ba? Kalaban siya. Siya si Raveno, hindi siya si Manlito. Hawak niyang tungkod. Nagpanggap siya para malinlang tayo at babawasan ang puwersa natin. Mahina pala ang isip ng dalawa. Hindi kayo gumaya kay Jubal. Malakas ang pakiramdam. Siya nga pala. Nasaan ang binhi? Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo. Kapag hindi ka umamin, magsisisi ka kung bakit isinilang ka pa sa mundo. Huwag mo kami takutin. Itong kuwebang to, dito ka matakot. Dahil dito ka namin nililibing. Gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Tagdaan mo. Parating na rito ang Kuya Jubal ko. Humanda kayo. Dahil uubusin niya kayo. Wala na. Patay na si Jubal. Patay na ang kapatid mo. Pinatay siya ng mga tauhan ko. Bumakas ang takot at pag-aalala sa mukha namin ni Omar nang magkatinginan kami, lalo na nang ipakita sa amin ni Raveno ang kulay berdeng sombrero ni Kuya Jubal. Parang gumuho ang mundo ko nang ibato niya sa amin ang gamit ni Kuya Jubal. Nanginginig ang kamay ko nang damputin ko ang sombrero at nag-unahang maglandas ang mga luha ko sa aking pisngi. Nang mahawakan ko yun, dinala ko yun sa dibdib ko at niyakap ng mahigpit. Kuya Jubal, patawarin mo ako. Hindi ka namin dapat iniwan eh. Patawad, Kuya. Patawad. Sambag, tatagan mo ang loob mo. Hindi pa naman tayo sigurado kung patay na ba talaga si Jubal eh. Omar, may dugo ang sombrero niya oh. Patay na si Kuya Jubal.
Kasalanan ko. Maayos din natin to. Makakatakas pa tayo rito, magpakatatag ka. Hindi na siguro. Dahil wala na si Kuya Jubal eh. Lagot din tayo kay Lolo Isaac. Binigo natin siya. Tinalikuran natin ang pinuno natin. Patawad. Hindi sana tayo umantong sa ganito. Nangako tayo kay Kuya Jubal. Nakikilalanin natin siyang pinuno. Pero anong ginawa natin dalawa? Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Rabeno habang nakikita niya ang pagluluksa namin ni Omar. Dahil doon, galit na galit akong nagwala sa kulungan. Hayop ka! Papatayin kita, Rabeno! Papatayin kita! Sige nga, kung mapapatay mo ko. Teka, mamaya lang. Gusto kong makita ni Sadako kung paano kitang pahihirapan sa harap niya. Kung paano kung lulusawin ng kapangyarihan ko ang alagad ng kaibigan niyang si Isaac. Mula sa kulungan, inilabas ang hari ng tribo na si Sadako. Malaki ang ibinagsak ng katawan nito at bumakas sa kanyang muka ang pag-aalala nang makita ko. Kinuha ako ng mga alagad ni Rabeno sa kulungan at pinaluhod nila ako sa harapan nito habang hawak nila ang braso ko. Pagmasdan mo kung paano ako unti-unti magpapalit ng anyo. Hindi ba sabi mo, papatay mo ko? Papatayin talaga kita! Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Si Haring Sadako naman, panay ang sigaw, napakawalan ako at wag akong pahirapan. Ngunit nagbago na ang anyo ni Rabeno. Naging aswang na sukma dito. Malapaniki ang kanyang muka na ang tenga niya ay mataas pa sa kanyang ulo at mapulang-mapula ang kanyang mga mata. Binitiwan ako ng mga tauhan niya at lumayo sila sa akin. Kasunod ng pagtama ng liwanag sa katawan ko mula sa tungkod niya at para bang may libo-libong bultay ng kuryente ang tumama sa katawan ko. Sigaw ng sigaw si Haring Sadako habang nakikiusap na wag akong saktan ni Rabeno. Iibahin ko na lang ang tanong. Nasaan ang prinsesa? Nakita siya ng espiya ko na kasama ninyo. Malakas ang kutob kong siya ang may tagad sa mutya dahil kinuha ninyo ang binhi. Nasaan si Jasmine, na anak ni Sadako? Nagulat ako dahil hindi ko akalain na si Jasmine pala ang prinsesa ng tribo ng Alfonso. Kaya siguro lumayo siya dahil nasa kanya ang mutya. Kahit alam ko kung nasan si Jasmine, hindi ko siya ituturo sa'yo. Magkakamatayan muna tayong dalawa. Pues, papatayin talaga kita. Ang sakit! Hindi ko na kaya, Omar! Ang init! Tigilan mo na ang kaibigan ko! Ako na lang ang parusahan mo! Ayoko sa'yo. Wala kang espesyal na enerhiya. Pero ang binatilyong ito, nararamdaman kong may buhay ang mutya niya. Kaya uunahin ko siyang patayin. Saktong patatamaan ulit ako ng liwanag mula sa tungkod niya. Maya-maya lang, biglang dumating si Kuya Jubal, si Jasmine at ang batang lalaki. Hindi totoong namatay si Kuya Jubal dahil iniligtas siya ng batang lalaki. Si Jasmine naman, sinundan niya ang mga butil ng mais na inihulog ni Omar sa daan. Kaya natuntun niya ang kinaroroonan namin. At nagkita sila ni Kuya Jubal. Nang makita ko silang tatlo, ay natuwa ako. Lumapit sa akin si Jasmine at nagulat ako nang mapadikit siya sa bulsa ko. Lumiwanag ang kanyang tiyan. Dahil doon, tumawa ng malakas si Rabeno. Tignan mo nga naman ang swerte. Yung matagal ko nang hinahanap. Kusang darating. Kasama pa ang isa pang alagad ni Isaac. Di ba? Sabi ko darating si Kuya Jubal para iligtas kami. Nagsinungaling ka pa. Sabi mo patay na siya. Ikaw ngayon na mamamatay. Halimaw ka.
Omar, lumabas ka na dyan sa kulungan. Patutunayan natin na hindi tayo mahinang alagad ni Lolo Isaac. Nagpapatawa ba talaga kayo? Narito kayo sa tribo ko. Hindi kayo mananalo sa amin. Hindi mo to tribo. Kundi tribo to ng tatay ko. Kinuha mo sa kanya ang tungkod niya. Kaya naman, mapawiin ko yan sa'yo. Isang mahinang nilalang na lalaban sa akin. Ang ama mo nga, hindi umubra. Ikaw pa kaya? Heto nararapat sa'yo. Itinutok ni Raveno ang kanyang tungkod kay Jasmine. Ngunit nahila ko siya bago siya tamaan ng malakidlat nitong liwanag. Hindi mo masasaktan si Jasmine. Bago siya, ako muna ang haharap sa'yo. Mabilis kong binalaan ng bato ang tirador ko at pinatamaan ko ang tungkod niya. Pero naiwasan niya yon at gumanti sa akin ng pag-atake gamit ang tungkod niya. Bigla namang dumating si Diablong Bungo at hinarap niya si Kuya Jubal. Mutya ng kabibing dagat laban sa apoy sa kanang kamay ni Diablong Bungo. Si Omar naman ay laban sa espiya ni Raveno na isang paniki na nagkatawang tao. Ako naman ay laban mismo kay Raveno, habang ang batang lalaki naman ay sa mga alagad ni Raveno. Ngunit mas nagulat ako kay Jasmine. Mula sa pagiging tao ay naging aswang na bangkila nito. Mas lumaki ang pangangatawan nito at inatake niya ng kalmot at kagat ang mga alagad ni Raveno na nagbabantay sa kulungan ni Haring Sadako. Nang makita kong sasaktan ni Raveno si Jasmine, sunod-sunod ang pagpapakawala ko ng bala sa tirador ko. Ngunit naiiwasan niya ang bawat pag-atake ko. Pero ang malaga, nabaling sa akin ang atensyon niya. Pinatamaan ko rin ng bato ang mga tauhan niya at nagulat ito sa kapangyarihan ko. Paano nangyari yun? Tinutubuan ng mga bulaklak ang katawan ng mga alagad ko. Parang insulto yan sa akin. Para mambulaklak ng patay. Hindi magtatagal. Ganyan din ang mangyayari sa'yo, hayop ka. Ano? Yan lang ba ang kaya mo? Hindi maaari. Hindi ako makakapayag na pagtawanan mo lang ang kakayahan ko. Heto sa'yo! Hindi ko nailagan ang pagtama ng liwanag sa katawan ko mula sa tungkod ni Raveno. Ramdam na ramdam ko ang sakit na para bang pinapaso ang laman ko. Pero dahil sa mutya, hindi ako basta-basta masusunog. Ang init sa pakiramdam at walang kasing sakit ang liwanag na tumatama sa katawan ko. Ano? Masakit ba? Tumayo ka! Lumaban ka, bata! Huwag kang magkakamali. Hindi pa tayo tapos. Sambag! Ibato mo kay Jasmine ang binhi! Ano? Nasa bulsa mo lang palang binhi! Anak ng... Ano? Gulat ka, no? Jasmine! Saluin mo! Sinalo ni Jasmine ang binhing ibinato ko. Sinubukang agawin yon ni Diablong Bungo. Ngunit lumitaw ang malakas na liwanag sa noo ni Kuya Jubal at direktang tumama yon sa ulo ni Diablong Bungo. Kaya tinawag siyang Diablong Bungo dahil nasa bungo niya ang kahinaan niya. Ito na ang katapusan ng mga alagad mo, Raveno! Nasilaw ang lahat sa malakas na liwanag na lumitaw sa noo ni Kuya Jubal at sumabog ang katawan ni Diablong Bungo. Hindi! Pagbabayaran niyo to! Halos magkalasog-lasog ang katawan ng alagad ko. Papatayin ko kayong lahat! Aatakihin sana nito si Kuya Jubal gamit ang tungkod nang biglang umangin ng malakas ang mag-amang sina Haring Sadako at Jasmine. Inilantad nila ang binhi at mutya na iniluwa ni Jasmine. Kumalat ang liwanag at tinumbok noon ang nakatayong si Raveno. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Pati na ang tungkod! Unti-unting matutunaw ang tungkod mo dahil inihigop ng mutya ni Jasmine ang kapangyarihan nito. Kusa itong babalik sa totoong nagmamay-ari sa kanya. At ikaw naman, demonyo ka,
Mawawala sa iyo ang kapangyarihan mo bilang aswang. Sambag! Jubal! Nailigtas na namin ang mga biyag! Tapusin niyo na yan! Bakit nalulusang ang balat ko? Ano nangyayari? Kulang pa yan. Heto pa ang kasunod. Ubod lakas kong timirador si Raveno. Bumaon ang bato sa kanyang mata. Ang mata ko! Napakasakit ng mata ko! Tsaka parang may gumagalaw sa loob ng ugat na unti-unting tumutubo. At sakit! Parang may mga insektong gumagalaw sa loob! Maya-maya lang, dahil sa sobrang sakit, bumagsak sa saig ng kuweba si Raveno at tuluyan niya ng nabitiwan ang tungkod na kinuha naman ni Haring Sadako. Sabay sila ni Jasmine na bumalik sa dating anyo bilang tao. Ang katawan naman ni Raveno, tinubuan ng iba't ibang klaseng bulaklak na sapat na para ikamatay nito. Yan ang epekto ng mutsakong batong buhay. Ang patubuin ng mga halaman sa loob ng katawan ng mga nilalang na kagaya mo. Babalik na sa dating katahimikan ang tribong ito. Hindi pa niya natatapos, Sambag. Niloko tayo niyan at muntik mapahamak si Jubal dahil sa kanya. Kaya ito ang nararapat sa kanya. Tinutukan ng sulpak ni Omar ang nakahigang si Raveno. Inubos niya ang bala na butil ng mais hanggang sa tuluyang masunog ang katawan nito. Napako naman ang tingin namin sa batang lalaking tumulong sa amin. Dumukot ito ng panyo sa kanyang bulsa, saka itinali yon sa kanyang ulo. Lahat kami ay nagulat sa biglang pagbabago ng anyo ng batang lalaki. Magaling ang ginawa ninyo. Nakita ko ang pagkakaisa niyong tatlo at pagdadamayan. Kahit may nagawa kayong pagkakamali, napatunayan ninyong karapat-dapat kayo para sa mutya. Lolo Isaac, talaga po bang ikaw yan? Ako nga ito, Sambag. Aray ko, pitik niyo na naman po ang noo ko. Ang sakit. Ang kulit mo kasi. Hindi ako makapaniwalang kayo po pala ang batang lalaki na palaging nagbibigay sa amin ng tulong. Dahil hindi ako pangkaraniwan. Sino ba namang normal na tao ang hihingian ng tulong ng isang hari ng mga aswang? Oo nga no. Ibig po ba sabihin, isa kayong elemento? Anong klaseng elemento po kayo, Lolo? May dugo akong kanto. Hala, sige na. Sambag, lapitan mo na si Jasmine. Saka ko lang naalala si Jasmine na nakangiting nakatingin sa amin. Kasama niya na si Haring Sadako na sobrang nagpasalamat kay Lolo Isaac. Jasmine, patawarin mo ako kung iniwang kita sa gubat ha. Hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Kasalanan ko rin dahil umalis ako ng gabing yon. Saan ka ba kasi nagpunta? Alam ni Kuya Jubal kung bakit ako umaalis tuwing gabi. Kailangan ko kasing maghanap ng pagkain ko. Ibig mong sabihin, alam ni Kuya Jubal na isa kang prinsesa ng aswang na bangkilan? Oo. Pero hindi niya sinabi sa'yo dahil alam niyang hindi ka maniniwala sa kanya. Pero ikaw, bakit di mo sinabi sa akin? Pasensya ka na. Natakot kasi ako eh. Naramdaman ko kasing may pagtingin ka sa akin. Kaya natakot ako na baka kapag nalaman mong aswang ako, magbago ang pagtingin mo sa akin. Teka, bakit may nahawakan ng mga kamay ko? Jasmine, magtatapat ako ng pag-ibig sa'yo. Sus! Ayan na nga ba sinasabi ko? Aray, bakit niyo po ako binatukan, Lolo Isaac? Bata ka pa para sa pag-ibig. Marami ka pang hugas ang pinggan sa bahay. Mag-aral ka muna ng gawaing bahay. Lalo na at prinsesa yung nagugustuhan mo. Si Lolo naman eh. Balak pa akong unahang magkaroon ng kasintahan ah. Loko ka talaga. Aray naman, ang sakit ng leg ko, kuya.
Tama na, alisin mo na yung braso mo. Nasasakal ako eh. Halika na kasi. Manliligaw ka pa eh. Muling nakalaya ang tribo ng Alfonso mula sa kamay ng mga aswang na sukmad na si Raveno. Marami man ang nagbuwis ng buhay, naging daan naman yun para magkasundo ang bawat tribo na bagamat mga aswang ay may mabubuti namang kalooban. Si Jasmine na hindi sumuko para iligtas ang ama ay binigyan ng parangal ng kanilang angkan at itinuring na bayani ng kanilang lahi. Ako naman na paminsan-minsan ay bumibisita sa tribo ni Jasmine ay mas lalong tumibay ang aming samahan bilang magkasintahan at ngayon ay asawa ko na. Natutunan ko na ang pagpili ng tamang daan ay hindi sa kung ano ang itsura nito, kundi sa kung paano ka maililigtas ng daang tatahakin mo. Dahil ang gabay ng Diyos parang liwanag ng ilaw, tatanglawan ka sa daang madilim na iyong nilalakaran hanggang sa makarating ka sa iyong patutunguhan. Dito ko na po tatapusin ang istorya ko. Lubos na nagpapasalamat. Sambag. Sa kwentong inyong napakinggan, pinatutunayan lamang ng pagtutulungan ng magkapatid at magkakaibigan ay isang lakas na hindi madaling mabuwag sapagkat ito ay binubuo ng pagmamahal, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa. Kapag ang bawat isa ay handang umalalay, magpatawad at magbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan, ang mga pagsubok ay magiging mas magaan at ang mga pangarap ay nagiging mas abot kamay. Hindi man perpekto ang bawat isa, ngunit sa pamamagitan ng pagkakaisa at malasakit, ang bawat kahinaan ay napupunan at ang bawat tagumpay ay nagiging tagumpay ng lahat. Sabi nga sa Ecclesiastes, Kabanata 4, Talata 9 hanggang 10, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat may mabuti silang gantimpala sa kanilang pagpapagal. Kapag ang isa ay nabuwal, maibabangon siya ng kanyang kasama. Ang aral nito ay malinaw. Ang buhay ay hindi nilikha upang tahakin ng mag-isa. Sa pagtutulungan at pagtitiwala sa isa't isa, nagiging matibay ang samahan at nagkakaroon ng lakas na harapin ang anumang pagsubok. Kapag ang magkakapatid at magkakaibigan ay nagkakaisa, ang kanilang samahan ay nagiging sandigan, isang puwersang hindi madaling matinag ng inggit, ng takot o anumang uri ng kasamaan. Sa huli, mapapatunayan na ang tunay na pagtutulungan ay nakakagawa ng higit pa kaysa sa inaasahan ng isang tao lamang. Kapag ang puso ay nagkakaisa at ang tiwala ay nananatiling buhay, ang samahan ng magkapatid at magkakaibigan ay nagiging parang matibay na haligi, isang pundasyon na hindi kayang tibagin ng anumang unos o puwersa ng kasamaan. At sa ganitong samahan, hindi lamang tagumpay ang nabubuo, kundi isang ugnayang mananatiling matatag at makabuluhan habang panahon. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutan na isubscribe ang aking mga YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po,
at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.